Napakinggan mo yung bagong kanta ng Coheed and Cambria? Sunshine? Ayun, may sunshine. Yun ba yun? Di. Come back to me. Come back to me. Oh. Come back to me, bokang puso. Lagot ka na. Siguradong huli Hanep ka. ka. Sharam-dada. This is Earbender Podcast. Okay, ito. Yun nga, itong bagong segment natin ngayon na pinamagatang mahiwagang katanungan, mahiwagang tanong. Mhm. So, ang mahiwagang tanong natin ngayon, kung meron kang superpowers, ano yun? And paano yun makakatulong sa politics sa Pilipinas? Mind reading or... Mind reading. Pwede, no? Lahat ng diplomat, yung mga kausap, mga senador, tinatarantado ba ako nito? Parang gano'n, diba? Oo. Parang, ako, sa medyo serious side, ipagka-empathic ka rin, na alam mo yung sentimiento ng Nung isa, di pinagdadaanan. No? pinagdadaanan. So pag ganun, tama lahat ng decision mo eh. Tingin ko lang or almost tama or almost 100%. Mhm. Tama kasi parang gaya ng sabi mo, kung empathic ka, malay mo pinagdadaan, namatay yung aso niya, parang ganun. Oo. Tapos, seryoso pinag-usap mo, siguro may icebreaker kayo ng konti para Oo. mapa-oo mo siya sa Tapos sabay, syempre, sa project. kung ganun yung superpowers mo, alam mo na kung ano yung sasabihin mo eh, para mapanatag yung loob nila, di ba? Kung anong gusto marinig Yung ng trust. tao. Oo. Parang ganyan. So sobrang politiko, no? Sobrang politiko. Walang halong manipulation, di ba? Alam mo lang Meron yung, kaya? Hindi wala kayang halong manipulation yun? in a way, siguro. Kasi Parang meron din eh. meron din ba? Depende. Kung halimbawa, ikaw talagang gusto mong tumulong, ano ba ang gustong marinig nito mga to para mapa-oo sila sa project na gusto ko? Parang gano'n siguro. Oo. Baka, no? Baka. Pero siguro may iba rin powers, kunyari manipulation. Kahit yung may superpowers ka lang na ma-manipulate yung ano nila, Yung utak. yung utak nila. Pwede. Parang Jedi. Parang Parang Jedi mo sila, di ba? Yan naman, yun yung yun yung Yung mas Mas evil na, na manipulation, di ba? Pero depende. Kung halimbawa, yun talaga yung umabait ka naman na politiko or something. Pwede. Pero malamang siguro mga 50-50 siguro. Maraming politikong 50% mabait, may 50% na hindi. Mhm. Diba? So, kung yun ang magiging superpower mo na mamanipulate mo yung pwedeng mangyari or yung tao, kung Mhm. anong pwede lang decision. So, Parang maganda. pwede rin yung powers ni ni Professor X. Paano ba yung powers ni Professor X? Parang ganun din eh. Parang telepathy rin na ano yun. Diba? Telepathy, di ba? Nababasa niya yung maski behavior ng tao na manipulate niya eh. Kaya niya puntahan yung pinaka sulok-sulukan ng utak mo. yung Parang ganun. halukay ng subconscious mo, di ba? Para saan? Parang kagaya ng tanong natin ngayon. Kasi kinokonekta natin yung superpower sa politics para anong benepisyo? Parang ganun. Kung alam ba, nababasa mo lang yung utak ng tao. Di ba? Mhm. Ano bang benepisyo nun? Siguro, yun nga, siguro yung Total control, bro. total control ng lahat, no? Oo. Sobrang Superman ka nun. May drawback dapat. May drawback, alam ba? Pag namamanipulate mo yung isang tao na may lumalabas na tae sa'yo, liit, parang gano'n. That may drawback. So, yun yung para sa akin. okay. Ako may naisip nga, parang gano'n din eh. Pero yung yung parang sobrang galing ng calculation mo lahat na predict mo na yung future. Parang kung napanood nyo yung pelikulang Limitless, di ba? Limitless, Bradley Cooper. Bradley Cooper, Oo, tsaka yun. si Robert De Niro ba nandun? Oo, nandun. Parang siya yung senador yata. Parang ganun. O yun. Parang ganun. Nung yung kalauna na, yung last part na, parang na-perfect nila yung drug na nakakalculate na lahat niya. Kung masasagasaan ka ba pag tumawid ka ng ganito, alam mo yun, sobrang nape-predict mo na yung future. Parang parang napapagana niya yung 100% ng brain. utak. ng Parang utak. ganun.
O parang gano'n nga. Walang drawback sa kanya, di ba? Dati meron, di ba? Nung una parang may isa pang nawawala movie, siya. yung Lucy Parang gano'n din. Parang, di ba? May parang Matrix. Na naging drug mule siya, di ba? Oh. Tapos parang na-injured siya dahil parang Nabaril? hindi na baril parang nadurog yata sa sistema niya yung drugs na tinanim sa kanya. Tapos pumasok sa sistema niya. Sa sistema niya. Tapos alam mo naman yung ewan ko kung anong klaseng drugs yun. Tapos naging nagkaroon na siya ng superpower. Parang gano'n nga, parang limitless din. Pero mas ma-action nga lang yung Lucy, di ba? Mas ma-action. Tsaka literal, may nakokontrol niya na pati electricity, pati namamanipulate niya na pati reality, di ba? Yun. Yung medyo, ano na yun godlike na yun, di ba? Godlike na. Godlike na yun pag gano'n, no? So kaya ako naisip yun, yung sinasabi kong gano'n. Para yung decision making siguro, kung halimbawa politiko ka, tapos may ganun kakapangyarihan, yung kung politics side, diba? Tama ba na gawin ko tong LRT na to? Diba? Naging presidente ka, diba? Tama ba gawin natin tong LRT na to? Ano ba to? Kukonekta na to? Parang ganun siguro. Kung ano magiging outcome kung tama ba. So, yun yung nasa akin. Pero, nasisipon ako. Pero, mga naisip ko kasi kanina, mga kalokohan na na mga superpower, parang galit ka lang. Parang kay Ben Stiller dati. Ano ba yun? Mystery Man. Parang nagagalit lang siya ng gano'n. Nakawalang kwentang powers. Mga gano'n. Super strength, 1 second. Natatay ka palagi. Superpower ba yun? Yes, welcome back to Earbender Podcast. My name is Charles. And I'm your co-host, Kenneth. Wala si Daryl ngayon. So, maraming salamat muli sa araw na to. At nandito na naman kayo. Pinapanood kami, pinapakinggan kami. At maraming salamat din sa mga nakapanood ng yung mga naunang episode ng podcast namin. So, back to you guys. Back to you, Kenneth. Ano ba yung nag-uusapan natin? Ayun nga, tungkol nga sa superpower ng mga... Pero ikaw, ano ka ba? Fan ka rin ba ng comic book, mga superheroes? Kinalakhan ko yan Kasi, first time ko makakita ng comic book, nasa elementary days ko pa, St. Andrews School, mga taga St. Andrews dyan, Paranaque. Okay, mga kabatch ko. Gayot na rin. So, may nagdala doon ng comic book. Parang giant size X-Men. Kung nakikita ko yung unang lumabas sila, Colossus, sila, pangalan nito, sila Nightcrawler ata. Basta yung unang, giant size X-Men. Pinagkaguluhan yun. Pero yung kung alam mo lang yung comics na yun, sobrang mahal na. Hindi ko alam kung magkano, pero sobrang mahal na ng comic na yun. Anyway, yun yung first time ko makita. Tapos may mga Philbars, di ba? Sumikat na yung Philbars ng mga 90s. Bumili yung kaibigan ko that time, Arjin, si Arjin Villate. Bumili siya ng giant size X-Men. Hindi giant size, yung X-Men number 1 ni Jim Lee. So, yun, nagsimula na nahilig ako sa comics. Tapos, uso, di ba, sa yung mga text na nakikita mo yung origin sila. Uy, ito pala yung Tapos, nahilig na rin ako mag-drawing. Kaya, ang kinuha kong course nung college, architecture. Kasi, alam ko si Paul Medina, architecture yun. Tapos, Pugad Baboy. Yun ang ko. So, tapos, eventually, nag-shift ako ng ibang kurso. Ako naman, hindi naman ako masyadong geeky pagdating sa comic book. Mas fan ako ng art yung sino ba itong mga, bidang-bida sa'yo na, kamamatay lang? Si Kim Jong-gi. Pero siya, naman siya Muralist ba yun? Hindi siya muralist comic book artist din siya, pero more on, graphic novel.
Yun yung tirada kunyari, talaga. may writer na gusto magpa-commission sa kanya. Siya yung magdo-drawing. Okay. Alam ko. Sa kanya yung visuals baga. Tsaka siya, master of drafting, tsaka perspective. Grabe. Sausaw isip lang, di ba? Sausaw wala isip, wala siyang tira na. ginagawa. Wala siyang ginawa kundi mag-drawing lang. Nakita ko yung process. May napanood akong niyan, parang, hindi docu, pero yung process niya. Paano siya? May translation naman. Although, Korean. Pero galing. Yung perspective niya, kung ano naiisip niya, siguro sa practice na rin, di ba? Doon niya na picture doon sa perspective. Lahat nilalagay niya sa box. Basta marunong kang mag-drawing ng angle ng box, kahit anong angle pa man yan. Kaya mo i-manipulate yung doon. Kaya mong i-twist or mag-drawing ka ng figure doon sa loob ng box. So susundin mo lang yung format ng box na yun. So So kaya pag na-master mo yun, lahat, kahit mag-drawing ka ng automotive dyan, buildings, tao. Pero kailangan mo pa rin marunong ka sa detail kasi. Hindi, siya ang sikreto daw niya yon, tsaka yung, observation. Kung kalba, yan. Siguro practice din ba? Nakita mo yung electric fan, di ba? Dapat alam mo rin paano i-drawing kasi hanggang sa may muscle memory ka na rin. Parang gano'n, di ba? Ganon siya. Tsaka napipicture, basta kung, di ba, plain canvas, itingnan niya lang, ang una niyang tinitingnan is yung perspective, lahat nilalagay niya sa box. Siya na master niya. Dati, nagdodrawing siya naggagawa siya ng box, tapos naglalagay siya ng figure doon. Pero, kalaunan sa sobrang na-master niya na, rekta, parang nga siyang tawag nga sa kanya human printer. Kaya di ba sabi, anomaly raw, di ba? May yung parang ini-introduce siya nung isang Amerikano, parang he's an anomaly, ganto-ganto na sobrang idol nga raw niya. Kasi sausaw isip lang talaga. Tsaka siya, grabe yung creative juice niya. Diba? Random talaga nakita ko sobrang weird na nung niya pero pucha. May coffee book ka ba dun? Bala kong bumili. Dapat bumili ka rin doon. Tapos yun. Fan ako ng mga, si Kim Jong-gi, medyo recent ko lang na-discover. Pero yung dati mo? Ang mga dati, si Jim Lee. Yan. Jim Lee, yung Jim Lee ang nagpaumpisa sa akin mag-drawing talaga. Si Jim Lee talaga siya talaga Sila Will Portasio. Will Portasio, si Liefeld. Si Rob Liefeld. Tapos ngayon ko lang medyo, kasi yung kay Liefeld may controversy pa nga. Ko rin yan. Masyadong, hindi proportion daw yung parang nga daw parang drawing ng pambata. Pero, it works. It works parang, di ba? Parang Picasso lang yun di ba? Picasso ba? Expression niya yun ang expression Tsaka art yan, Brad. Kaya, lusot lahat sa art. Tsaka naman siya pasok naman siya. May lisensya well, top selling yung Youngblood niya nung mga panahon na nagsisimula yung Image Comics nga. So, yun. Pero Jim Lee talaga ako kasi Jim Lee yan, sila McFarlane. Una ko nakita yung X-Men #1 niya. Tapos ang sa inking ko, si Capullo. Greg Capullo. Yun talaga yung nagsimula sa akin na, dati pencil lang Tapos yung ink, pucha, ang galing talaga niya. Ang galing niya mag-ink. Jerry Alan Gillan. Solid. Rest in peace, sir. Rest in peace. Meron akong malinis siya mag-ink. Yung Elmer, di ba? Yung sa FHM ba yun? Di ba meron din siya sa likod, yung Wasted. Wasted. Binabasa ko yun Saka syempre, inker din siya nila Portasio, di ba? Naging meme siya di ba? Yung tatawa ng gano'n. Yung magpapakyut. Yun ang unang akala nga ng tao kung sino lang yun Pero si Alan Gillan. Si Alan Gillan pala yun, di ba? Hindi nila alam. So yun. Isa yun sa mga iniinom. So balik tayo dun sa politics. Pero dun sa mga, kunyari dun sa mga nalalaman nating comic book characters, yung may mga potential na maging like kahit
kahit ano sila, kahit evil yung intentions nila, pero Lex Luthor. alam mo na magiging good leader sila. Lex Luthor. Lex Luthor. Lex Luthor. Di ba? Pwede. Magkaiba naman sila ideals ni Superman, di ba? Pero kung gagawin siya leader, sobrang capable niya para sa akin. Sabagay. Kasi, di ba, kaya niyang, although matalino siya, invention, pero tingin ko, kung halimbawa, babayad siya ng konti, ano pa rin eh. Baka may istorya na tungkol kay Lex Luthor na babayad, hindi ko alam kung meron. Dr. Doom. Well, leader na siya eh. Oo, diba? Latveria, di ba? Oo. Pwede rin, di ba? Pwede talaga. Pero hindi ko lang alam kung ano ba siya, kamay na bakal ba siya sa Latveria. Parang ganun siya eh. Parang Hitler ang ano niya eh. Ewan ko Hindi ko rin sure. Masyadong maselan kasi ang daming comic geek eh. Baka mabash ka ng gano'n. Mabash ako. Mali kayo dyan. Oo. Mali ka, mabait yun. Ayun. Yung pala, di ba si Tony Stark, yung gaganap na Dr. Doom. Hindi ko alam kung paano gagawin nila dun eh. Sa Fantastic Four eh. Dun siya didikit sa Fantastic. Ang setup ng Fantastic Four, parang 50s ba? Parang ganun. Pero nakita ko na yung parang... ibang Earth. Yan ang hindi ko alam. Basta mayroong parang Comic-Con. Comic-Con siya. Tapos, pinakita yung cast nga ng bagong Fantastic Four. Biglang lumabas si Dr. Doom, di ba? O di, okay lang, Dr. Doom. Puta, nagubad ng Nakita ko yun. Maskara, di ba? Si Tony Stark, Robert Downey Jr. Robert Downey. Bango nun. So, yun. Sino pa ba? Professor X, hindi yan. Kingpin, pwede. Pwede, no? Oo, pwede yan. No? Kaso, matalino yun, matalino, tas, parang kamay na bakal din yung niya, di ba? Yung mga sinasakupan niya. Saan ba siya sa Hell's Kitchen. Hell's Kitchen. Sa Hell's Kitchen. Nasa world siya ni Daredevil eh. Daredevil, sila. Punisher. Luke Cage, di ba? Luke Cage, Si Punisher ba kasama sa Iron Hell's Kitchen? Fist. Di ko rin sure. Pero nakita ko Punisher versus Kingpin, may nakita ko gano'n eh. So baka. Di ba sa Sa series? series pala, di ba? Gulpihan sila. Si Kingpin mukha lang mataba, pero pure muscle yun, di ba? Pure muscle na yun. Ayun. Meron pa. Sino pa ba? Joker. Hindi. Wala, hindi. Hindi. Iba talaga. Chaos yun eh. Oo. Talaga, gusto lang kaguluhan lang eh. Oo. Tsaka, pwede siya sa doon na lang siya sa Arkham. Sa Arkham Asylum, doon lang siya. Kung halimbawa may superpower ka nga, pinag-usapan natin kanita, manipulation, telepathy, super strength kung meron man, or super calculation like Limitless. Sino yung kontra dun? Dapat may kontra dun eh. Kasi may governing body ba or secret lang niya na hindi alam ng tao na may telepathy or, di ba? Kung may governing body against parang The Boys ba yan? Parang ganyan. Ano ba yung The Boys? The Boys. The Boys, di ba? The Boys, hindi The Boy. The Boys and the Girl. The Boys. Yung kantahan. The Voice. This is The Voice. Di ba yun? Di ba parang mayroon parang may government na humahawak sa mga superhero. Sino ba yung mga characters doon? Si Butcher. Si Homelander talaga. Si Homelander, si Butcher, si Starlight. Starlight. Pero A-Train, yung unang kapatay. Lahat yun parang ang peg talaga nila yung sila Superman. Yun mismo yung Aquaman. Parang Justice League yun, di ba? May halo rin. Pagka Justice League, di ba? Marvel, di ba? Captain America. Meron ding Wolverine. Pero dinidepict nila na parang, paano kung totoong tao to? Malamang putang yayabang yan, di ba? Yung Homelander na, di ba? Alam mo talaga, siya yung may-ari ng mundo eh. So, sinong magpipigil sa kanila? Wala. Si Batman, Dre. Si Batman. Si Batman, tinitig ko. Kaya nga eh. Pinagpaplanuhan
kagad ni ano yan, di ba? The world's greatest detective, di ba? The world's greatest detective. Kaya ni Batman yan. Pero may napanood akong gano'n eh. Parang lahat ng... Sino ba ang Batman ng Marvel? Wala, Punisher. no? Hindi, merong superhero, beatdown eh. Yung may napanood ako. Batman versus Punisher. Ganun sila eh. Parang vengeance din yung nila eh. Yung... Oo. Parang pero ganun yung eh. Di Mas kasi brutal pumapatay si Batman eh. Hindi Oo, pumapatay, di ba? Masyadong goody two-shoes eh. Oo. Si Punisher talaga yun. Punisherano. Si Punisherano. Pero yun, tingin ko si Batman talaga. Ang pakontra. Yung ganung... Ay, speaking of Batman, kanina ko lang nakita, si Batman, di ba? Sa gabi siya tumitira, tapos pag umaga, Bruce Wayne siya. Diba? Sa gabi siya tumitira? Pag nagba-Batman siya pag gabi, di ba? Sino magtatanggol sa Gotham pag umaga? Meron siyang hinire na parang kinuha siyang parang... Ito, bago lang to. Parang bago ko lang nakita eh. Kulay dilaw na Batman, tapos parang Black American. Oo. Tapos may kapangyarihan yata siyang light or something. Basta siya sa umaga. Siya yung Batman ng umaga. Hindi ko alam kung tawag sa kanya Ano yung tsura niya? Parang Batman na dilaw? Parang Batman dilaw na mas bata. Parang may napanood akong series ng Justice League. Puta, kalaban nila si Doomsday. Nakaisip pa rin ng paraan si Batman paano talunin si Paano Doomsday. mapatay si Doomsday? Di ba? Si Darkseid nga, paano nila papatayin yun? Parang... Ay, Doomsday si Darkseid. Oo, di ba? Si Darkseid ba? Darkseid Darkseid? Darkseid, oo. Basta yun. Basta yun. Nakaisip pa rin si Batman kung paano talunin si Darkseid. Na hindi maisip-isip nila Sabagay, si Superman, malakas lang naman talaga yan, di ba? Pero hindi siya talino ni Superman. Pero no? May pakontra nga kay Superman eh. Na parang may nakita ako na parang sinuntok yata ni Batman yun na may kryptonite siya sa nahawak Ring. ba yun? Parang gano'n. O ring na ginawa ni Green Lantern. Yung naglaban sila ni Batman Ninja, ito lang, yung Batman Ninja. Yung Japanese na, Hindi ko tapos versus Yakuza League versus Yakuza League. Rin mo, animation. Sige. Natin. Parang, check natin yun. Yung Justice League, kinalaban ni Batman sa, parang may something na gumulo doon sa timeline. Tapos, nawala yung Japan sa Earth. Parang nagkaroon ng sariling Bansa? mundo ang mundo? Japan. Okay. Tapos nandun yung Justice League. Tapos lahat doon, Yakuza. Ayun ang team Napaka-ridiculous nga ng mga idea ng mga Japanese eh. Di ba? Sobrang ridiculous. So, lawak na kasi. Na parang, naisip nila yan. Hindi, kahit naman sa mga sa mga Japanese manga tsaka anime, di ba? Sobrang weird hindi naman weird, pero sobrang out of this world yung mga ideas nila, di ba? Parang pero it works eh. Oo, it works, di ba? Hindi kasi dapat nga ganun kasi yung One Piece nga lang grabe. Diba? Dito kasi sa Pilipinas, parang may sinusunod tayong formula ba? Parang kailangan katulong ka dati, tapos yayaman ka, parang ganun siguro eh. Hindi, natatakot. Siguro natatakot din yung natatakot network. sila mag-explore sa unknown kasi. Baka mag-flop. Tas lugi, di ba? Walang manood. So, eto, halimbawa may politiko, may superpower. Magiging responsable ba siya sa superpower niya? Or anong magpapa kasi kung iisipin mo may titingin na ahensya diyan na kasi superpower may isip din ng iba yan as a threat, di ba? Yung parang kay Superman na wala threat to kasi paano kung siguro may titingin na ahensya diyan. Kailangan may bureau. May bureau or backup plan. So parang normal. Pwede diba? siguro. Pwede ganoon. Pero yung Brad, yung may-ari ng ChatGPT, nabasa ko lang kung totoo kaya siya merong bug lagi pag naalis siya. Kasi nasa kanya yung
Yung kill switch. Pag yung AI na yun, as in, naging rogue na. Nag-uusap. Diba, nag-uusap yung AI ng Google, pinatay nga nila. Kasi nag-uusap na, may sarili na silang usap. So, parang ganun. So, baka, yun yung backup plan siguro. Kung ikaw naman may superpower na politiko ka, tama ka dun. Dapat may bureau na kumukontra rin para dun sa... parang sa Marvel Universe, SHIELD, di ba? Yung SHIELD. Homeland Security, blah, blah, blah. So, sa Justice League, di ba, yung agent, parang lang, no? Government lang. Parang government na normal. Parang United Nations lang yata. Yan. Di ba meron pa yung Hydra? Kalaban naman, iba naman yun. Ay, bro. Okay din yung Invincible, no? Mga Viltrumites. Di ba? Lahat sila bigote. Malala. Sige, explore natin. Ang galing nun no? Napanood mo na ba yung, hindi, paputol-putol kasi paputol-putol yung panood dun. Pero, para silang kasi sobrang dami superheroes sa... Oo, sa Earth. Pero yung mga Viltrumites nga, sino yung tatay? Si Omni. Si Omni-Man. Parang siya Superman na, pero hindi, Goku na pinadala sa Earth para paglaki mo, lipulin mo yung Earth, paghandaan mo yung pagdating ng mga Viltrumites. So yun lang ang goal ng Pero hindi ko pa natapos kung bakit nag-iba yung parang nag-change of heart ba si Omni-Man? Tama ba? Hindi ko alam kasi may anak siya dun Di ba si Invincible? Si Invincible, So nagkaroon ng change of heart. Parang imbis na lipulin yung mundo, parang pinoprotektahan ba nila? Parang ganun. Yan, tulad niyan, yun nga, naging threat yung nangyari dun sa Invincible kay Omni-Man. Mayroong bureau or may ahensya ng government na para kontrahin yung mga ganun. Pero may ganun bureau. talaga Dapat meron talaga. Kasi nga, kung wala, alimbawa, magiging rampant yung yung parang magwawala lang yan kung anong parang dito, lang niya. Parang dito yung sa government, ombudsman yun yung pinaka sumisilip sa mga, yun ba yun? Parang yun yata Kasi meron akong napanood, tinanggal yung mayor, tinanggal yung vice mayor, o sino yung mga elected officials nila. Kasi nga, pinayagan yung parang ilog na ma-construct, parang gano'n, inasilip ng ombudsman. Well, tama rin yung gano'n. So, yun. Sa real life na lang sa Pilipinas, gano'n din Kaso, hindi nasisilip yung iba. Yung ba, sobrang powerful naman talaga. Di ba? May pamilya ka na powerful, nakatira ka sa ganito. Pag may nabangga kang, may nakabangga kang malilit na tao, wala namang laban yan sa'yo, di ba? Parang gano'n. So, gano'n yung power nila. I'm rich. Tapos, ang problema lang, kung yung body na dapat tumutulig sa masasamang gawain ng politiko, ginagawa ba nila yung trabaho nila? O natatapalan ba sila ng pera? I don't know. So, paano magiging corrupt or yung isang superpower? Yung superhero na may superpower na politiko. na politiko. Let's say, yung sabi mo kanina na telepathy, di ba? Yep. Paano magiging corrupt kaya yun? Sa tingin mo? Siguro kung may issues sa sarili niya, ma-ego siya or may something sa kaloob-looban niya na mali. Yari, naano siya sa pero tingin ko naano siya sa cheeks. Sa cheeks, o kaya sa sugal. Sa sugal. Pwedeng ganon. Pero maluloko pa ba sa sugal nun? Bawa, di ba? Nag-poker kayo, di ba? Pero tingin ko sa babae talaga. Pwede, no? Hindi. Or sa love. Hindi. Siyempre, alam mo yung telepathy nung showtime mo, halimbawa. Oo nga, no? Oo, di ba? Hindi, malay mo, pag yun yung pinaka niya, Kryptonite niya. Kryptonite niya, pag
pag Na-inlove siya. na-love siya, Hindi gumagana. Hindi gumagana. Hindi gumagana. Oo, Pwede na, pwede. Diba? Kasi yun lang talaga eh. Tas niloko pa siya. No? Niloko pa ng babae. Niloko pa siya. Oh, so Pag pwede. naloko siya, masasaktan siya. So, magkakaleche-leche na yung ano niya. Kung ano-ano na maiisip niya. Di ba? Chaos na yun. Gaganti siya, di ba? Gaganti siya. Ay, hindi. Itong Bureau of, yung treasury, kukunin ko yung mga gold dito. Ayop na mga to. Ayun. Maganda rin Napanood mo yung Jumper? Ay, nagte-teleport siya. Oo. Maganda rin yun, no? No? Okay din na powers yun, no? Ano pansarili yun eh. The powers. Pansarili, Oo, pansarili powers yun. Tingin ko. Hindi pwedeng gamitin sa ano yun? Sa politics. Sa politics. Pero ano ba siya? Paano natin ba ikakabit yan sa politics yung jumper na yan? Saka, ano bang, ikakasama nun? Nakaka-disrupt sa political system natin, kumbaga. Sa tingin mo? Jump ka sa sa kwarto nung asawa ng politiko, parang gano'n. Masuwa mo lang. Di ka siguro malilate sa mga meeting Wala na. nun. Kahit na 5 minutes lang gising ka. Ganda Oo. pa na, di ba? Pero may drawback yun, di ba? Kailangan alam mo yung itsura ng lugar. Parang gano'n eh. Oo, Parang iisipin niya iisipin dapat. mo kung saan ka pupunta, parang gano'n. Napuntahan mo na, parang gano'n. Tingin ko parang ano talaga eh. Ang advantage nung ganun parang nagte-teleport ka. Sa Hindi travel lang. Sa travel, Travel lang ba? travel or sa Di ba pwede mong pagnanakaw. magnanakaw, di ba? Kunin mo yung gold reserve ng Oo. bisita ka sa bangko ng ganito. Pag nakita mo, di balikan mo na lang. Or magagamit mo rin siya siguro sa Sa kabaitan. sa kabaitan. So pagka syempre may importanteng kang dapat lakarin, saglit na lang. Oo, diba? saglit. Di mo na kailangan ng kotse, ng motor. Di Kunyari, na. may meeting ka sa France, taka lang doon. 1 second. Oo. Mag-video call mo na kayo. Ay, ano ba yung tsura ng dyan, ng opisina dyan? Para makita ko, para magpagpunta ko dyan. Di ba? May pasintabi ka na dun sa Hindi, madali na ngayon. Search mo lang sa Google eh. Tapos yun lang. nandun ka na sa bagay. No? Diba? Ano lang, no? Yung Google Maps, di ba? Oh, Google Maps lang. Google Maps lang. Oh. Pwede ka na mag-teleport. Tapos, ayun. Okay, deal. Kamay, tas balik ka uli sa Pilipinas, di ba? Oh. Okay na. Pwede yun. Siguro yung ease of travel. Yun ang Oo. pinakamagandang doon. Yun yung advantage. Oo. Titipid tayo sa eroplano kung kaya ba niya may kasama, di ba? Sa gastusin. Ayun, yung diba? pala. Kasi syempre, yung pag-travel, ginagamit mo yung kaban ng bayan, di ba? Oo. So, pagka may ganun ka superpowers, nangyari, wala na. Sobrang ang laki ng tipid. Gusto akong nun, tipid, Brad. oo. Basta may kasama, pwede mo isama. Syempre, kasama pa yung Bakasyon pa. bakasyon, nangyari, yung mga leisure, like pagkain o ano. Hindi, busog ako. Doon na lang ako Oh, kakain ano, sa bahay na lang. Oh, di ba? sa bahay. Di ba? Pero syempre, pag may travel, pero may budget naman siguro yan, di ba? May budget naman. Oh, doon na lang ibuhos sa sa mga, nangyari, Hotel. hotel. Sa bagay yun, pwede. Pero siguro pag nagte-teleport ka, siguro may pagod din sa utak yun. Pwede. Syempre. Kasi gagamitin mo gagamitan mo ng utak eh. More on utak talaga yun, di ba? Oo. Ang ko lang parang theory ko. Theory mo. Yun ang theory ko. So, sa mga jumper dyan, anong sasabihin nyo? Hindi na siya nasundan yung movie na yun. No? Hindi na. Parang one-off lang na Parang pandud lang eh. Kaya nga parang ang daming nga nag-aabang. May jumper 2 ba? Ba't walang jumper 2 na Si yun, di ba? Sino ba yung bida doon? Si Darth Vader. Christian Hansen? Ano ba? Christensen. Christensen, yan. Tama ba? Speaking of part 2, inabang ako, alam mo yung old guard? Old guard. The old guard. Si Charlize Theron. Oo. Di ba? May 2 na rin.
Pero hindi pa pinapalabas sa Netflix. Ay, hindi pa. Nakita ko lang yung trailer. Ano siya? Sila para mga bodyguards nung araw. Hindi, Parang Chong. gano'n. Immortal sila. Siya si part siya ng history, si Charles Theron. Oo. Tapos yung mga kasama niya, Crusades, na bading. Parang gano'n yan na ano ko. Tapos naging immortal sila for some reason. Immortal sila. So may kinalaman sila sa mga history. Parang, so yun ang ano nila, immortal. Immortal lang sila. Yun yung ano nila, yung parang superpower nila. So along the years, siyempre mga warrior sila. Mga hawak nila mga medieval yung mga espada, axe talaga, di ba? Tapos may so anyway, hinihintay ko So anong purpose nila but naging immortal sila? Parang walang purpose eh. Okay din na powers yung immortality. No? Pero napaka Ito, pag-usapan ng immortality, ko toxic din yun eh. Tingin ko. Sabi nga nila, parang siguro masaya lang yan in the first 100 years siguro. Parang ganyan, hindi ka na mamatay, hindi ka na sugatan, di ba? O everything healthy. Pero, paano yun? Di ba, pag dumating ka ng mga 300 years, yung mga anak mo malamang. Di ba? Lahat ng mahal mo sa buhay, wala na. So, masaya pa ba yun? Gagawa ka ba ng bagong anak? Naisip ko rin yun eh. Parang, pucha, siguro darating sa, kunyari immortal ka, darating sa punto or sa stage ng lifeline mo or kung ano man tawag mo doon na ayaw mo na. Pucha, gusto mo na mamatay, di ba? Ayoko na. Please. Pero, meron, kung napanood mo yung hindi Witcher eh. Sandman. 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 Ano siya? Graphic novel din Graphic siya, novel, basta yun. Ano sila? Mga entities? May mga angels doon, di ba? Ano sila? Parang siya, si Sandman, si Dream. So, siya nag-aaral ng Dream. Okay. Meron doon parang episode. Kapatid niya si Death eh. Sobrang deep na nun eh. Kaya medyo... Okay, sige. Kapatid niya si Death. Pinagtirpan yung isang lalaki sa pub, parang mga 1400s na paano ko mag-immortal? Gusto gawin natin immortal yan. Parang gano'n. Magiging masaya kaya yan. Well, luckily, yung lalaki yun, hanggang modern times, masaya pa rin siya. So, pinakita doon, in every 100 years, nag-iiba siya, diba? Naging merchant siya, one time, naging mahirap talaga siya. Tapos, ngayon, nabawi na niya. Ngayon, well off na. So, doon sa story na yun, naging masaya naman yung immortal. Pero kung ako, tatanungin, tingin ko, masaya lang siya ng, mga ilang taon eh. Tingin ko eh. Pagkatapos nun, anong gagawin mo? Wala na yung mga mahal mo sa buhay, pero ang yaman mo. Kasi daming ipon mo, kaya nag-stocks ka, di ba? Tapos kumubra ka ng $1 billion, sabi mo $10 billion. Meron ka sa bangko mo, 300 years old ka na. Anong gagawin mo sa pera niyo? Pagyayabang mo lang ba yan? Bili ka ng mga kotse, di ba? Kung ano bang trip mo sa buhay. Pero tingin ko, hindi ganun kasaya. Pagdating mo na ng... Tingin ko rin, tingin ko ganun. Tapos gaya ko sabi mo, darating ka sa oras na, tama na po tayo ko na. 500 years na, tama na, di ba? So, yun yung doon. Yun yung pinaka drawback ng power na yun. Immortality. Kaya merong di ba? Alam mo yung series na Highlander. Kailangan nila magpatayan talaga. Mag-immortal sila. Buti yun, may chance, di ba? Para may balance. Oo, para balance. Parang may chance pa rin na, siguro kung sawa ka na sa buhay, sige na, patay mo na ako. Di ba? Parang gano'n eh. Pero, sa story ng Highlander, parang ayaw pa rin nila mamatay eh. Kasi lumalaban sila eh. Di ba? Pero yun yung mga immortal na Highlander. Hindi ko alam ang storya na pero kasi yun yung nagpapaano sa kanila eh. Siguro nagpapabuhay sa kanila. Yung challenge na may haharapin silang magdeduelo sila. Hindi yung parang immortal ka lang tapos wala kang... So, kailangan mo pagalingin yun na yung skills mo, yung mga skills mo sa swordsmanship. May ginagawa kasi sila, siguro. Siguro ganun. Pero hindi ko alam yung pinaka-origin eh. Ilang Highlander lang ba yung magiging immortal? Mga taga-Scotland lang ba? Hindi ko rin matagal na yan, di ba? Matagal na, oo. Bata pa ako, meron ng series niyan eh. Tas,
may lumabas pa yung long hair na na si Duncan MacLeod of the si Clan Duncan MacLeod. Oh. Tapos So, yung, ano pa yun? Yung soundtrack ng Queen, di ba? Queen. I am immortal. Wow. I have inside me blood of kings. Yun. Ito naman, ano kaya magiging itsura ng Pilipinas kung totoong may superpower? Tingin ko lang, kung lahat may superpower, kung alam mo yung anime na My Hero Academia, kasi halos lahat doon may superpower Pero sa sobrang normal na ng superpower, yung superpower niya, ginagamit na lang siya sa trabaho. Yung isa, malakas siya, ginagamit siya sa construction. Gano'n eh. Pero kung konti lang, yun yung merong imbalance, tingin ko. Halimbawa, 10 lang, di ba? 10 lang sa Earth. Baka yun yung balance, tingin ko. Nandun kasi yung posibleng mangyari na tulad niyan. Kunyari, sabihin natin marami lang yung may superpowers sa mundo. 1,000. Siguro 1,000, di ba? Mangyayari niyan, yung iba, magkakaroon ng syempre may powers ka. Syempre yung ego mo, nandun na. Gayun pa nga lang Walang superpower yung tao, di ba? May drug lord sa ganito lugar, di ba? Yun yung superpower niya kasi mayaman siya, may army siya, yun yung superpower niya, tingin ko, di ba? Paano pa kung halimbawa, super strength talaga, di ba? Ano gagawin niya? Lipulin ba niya yung mundo? Or magtatayo siya ng Parlatberia na, sige, ako yung bida dito, parang ganyan. Siguro, yun. Medyo magiging chaos. Chaotic yan Chaotic yun yung magiging sa mundo. Chaotic. Dre, ako meron akong ewan ko, laro lang sa thought ko sa isip ko. Kung tulad niyan, yung mga iniisip natin, like mga creators ng mga superheroes or comic book, or sabihin na natin, nagawa na siya sa movie, na ganun. So, nakikreate natin through imagination. Malakas ng ko Ewan ko feeling ko, Brad, may nag-i-exist na siya sa ibang dimension. Kasi, ko, lahat posible. Kasi energy yan, Brad Hindi, saka ito, lahat ng posible raw is nandun sa ibang, posibleng long hair pa rin ako, dun sa isang dimension. Parang ganun, di ba? Yun yung version mo ng sarili mo. Paano kung may version ka sa sarili mo? Sa isang dimension ay superhero ka. Parang ganun. Or meron ng Middle Earth. Kasi grabe yung ginawa ni Tolkien Pwede. Nag-exist na talaga yung Middle Earth sa ibang sabihin natin realm or dimension. Meron na talagang ganung mundo. Dahil nga tayo rin gumawa yung sa pamamagitan ng yung imagination. Kasi imagination is creating something, di ba? Creating something out of nothing. Parang gano'n Di ba? Parang gano'n. So yun yun yung doon natin kinikreate, tapos ang dami pa nating kumbaga yung belief na dahil nga naging solid na siya doon sa mga na-create na books, or mas napalawak pa yung imagination ng ibang tao. So sa pamamagitan ng inspiration doon sa book na yan. So para sa akin na meron ng world na kasi napatunayan naman nila totoo yung di ba, yung parallel universe o yung several dimensions nga. Di ba? Posible raw yan. May version ka ng magandang kausapin diyan sino to? Yung astrophysicist. Neil deGrasse. Hey, Neil, what's up? Baka naman, di ba? Baka naman, Neil. So, ayun. Tsaka yung yung AI na yan, di ba? Sa
sa kaka-feed natin ng information, putya na, Tumatalino siya eh. Doon siya tumatalino. Hindi, tsaka doon na nakikreate na may mundo ng nangyayari sa cyber, Sa cloud. sa cloud eh. Pero yun nga yung ano ng AI. Kasi it learns. Tayo rin ng Tayo rin mag-feed medyo maselan na sabihin na or blasphemy, pero tayo yung mga gods eh. Gods ng AI na yun. Oo, di ba? Oo, di ba? Dahil tayo nag-feed dun eh. Di ba? Tayo. Halos lahat ng tao. Di ba? Accomplice para mabuhay yung entity na yun. Kung magkakaroon ng entity AI. Oo. Hindi, tingin ko ano yan eh. Ayun, tingnan mo, yung, di ba? Movie lang dati yung Terminator, pero feeling ko, papunta na doon. Skynet na. Papunta na siya doon eh. Di ba? Parang, ayun. Tsaka yung, tulad niyan, sobrang lakas ng mga yung mga superhero movies, ganon. Di kalaunan, Brad, mag-i-evolve na yung tao eh. So magkakaroon na rin tayo ng siguro. Ako, naniniwala naman ako sa evolution. So, malay mo, di ba? Malay mo. Yung mga badyaw nga, di ba? Nag-develop sila ng yung pancreas ba nila nagsistore ng mas maraming oxygen or ano, baga nila mas malaki. Sa kaya nila 5 minutes sa ilalim ng tubig. So, isipin mo yun yung first hand na... Mahalin mo parang maging Kevin Costner kaya sila. Meron silang may gills dito, di ba? Waterworld. Hindi ko kung may magkaka-Waterworld, sila yung unang mabubuhay talaga eh. Ang ganda ng movie niya, pero hindi Flop siya, nag-flop siya eh, di ba? Parang... Ako tutuwa ako sa movie na yun. Parang siyang Mad Max na... Water. Parang gano'n. Ako fan ako ng Mad Max eh. Maski yung mga nung 80s pa. Eh yung gayon, Furiosa. Oo. Akala ko si Hemsworth yun. Si Hemsworth ba yun? Hemsworth yun. Oo nga, ano kamukha? Si Furiosa. Furiosa. Pero mas maganda para sa akin yung Fury Road. Ano ba yung Fury Road? Yun nandun si Mad Max talaga, sino to? Si Venom? Oo. Yun bang artista yun? Basta Tom yun. Brady. Tama ba? Hindi ko, kalimutan ko eh. Alam ko eh. Yung may Tom Petty? Tom and Jerry. Tom and Jerry. Yung may nagigitara may ganun pa sa Oo. Ang kulit doon eh, no? May nagbubuga ng apoy. Akala mo circus talaga eh. Tapos yung kalaban nila doon, ano yun? Yung kulay puti. Yun. Okay sa akin yun. Ang galing. Napaka-metal. Rock talaga yun. Yung Furiosa, sakto lang. Sakto lang din. Pero okay pa rin kasi parang yung style, yung theme ng mga tao doon eh. Parang... Pero minsan na ko yun. Fantasy ko yung parang ganun yung... May ganun sa Amerika, di ba? Ay, Amerika ba yun? Sa Nevada. Siguro sa... Nevada. Yung pupunta sila sa disyerto. Tapos lahat sila Mad Max yung theme. Burning Man ba yan? Burning Man Festival? Oo. Grabe yun. Ano dun? Wasakan dun. Wild dun, wasakan dun. Lahat dun nakahubad daw eh. Ganun daw. Pero yung iba, hindi. Parang team na ng Mad Max, di ba? Dapat mag-team din dito sa Pilipinas, no? Mad Max, no? Hindi, meron sa Brad, sa... Viva Max sa... Malaysia, yung mga Vespa. Cool. Tapos kino-convert nila ng ano. Radical yung daming gulong. Napanood ko yun. Kasi Vespa yata sa Indonesia ba? Vespa. Parang Yamaha doon. Tsaka malakas ang makina ng Vespa eh. Yung mga 150, hindi ako makaabot eh. Tapos yun, sobrang, sabi ko, hindi nahuhuli tong mga to. Tapos parang sila, mga punk. Punk yung Tingin ko kasi yung policy nila, kasi dito sa Pilipinas, kasi nga may nagbomotor ako, konting modification mo lang, pwede kasi tahin eh. Hindi man konti, pero kung ba, sobrang kita yung modification, lagyan mo ng mahabang gulong sa likod, pwede ka nang mahuli niyan. Bawal na yan. Doon yata parang hindi yata ganun. Kaya may freedom sila. Ikaw, Kenneth, tanungin kita kung ano yung kung may babaguhin ka sa sistema ng politics dito,
tapos it happens to be na may powers ka, ano yung babaguhin mo? So yung powers mo is ganun pa rin, telepathy or yung calculation nga, yung super calculation. Pero ano Pero self-serving yung mga power Yun talaga yung magandang no? Telepathy or tsaka parang ganun kasi alam mo na yung mangyayari, parang ganun. Kung may babaguhin ako talaga, tingin ko sa manipulation pwede. Baguhin mo yung yung mga kasama mo. Kung halimbawa talagang mabait ka lang na superhero, babaguhin mo yung corruption. Kasi, di ba? Yung iba kasi, gawa tayo ng Center Island. Ano natin yan? Gawin natin, presyo natin ng 5 billion. Tingin mo ba ang politics dito sa Pilipinas? Ako parang, ewan ko, may pagka mafia system or ako medyo maselan to pero tingin ko. Kaya nga may mga dynasty tayong di ba? Na kasi yun yung ako ko yun yung oldest form ng politics yung sistema ng mafia di ba? Cosa Nostra, parang ganun. Parang ganun no? Triangle or parang kasi, siguro yan well, mafia is, di ba, sa mga Romans naman ng niyan Italiano, Romans. So, sila nag-imbento ng sistema ng politics Pero yun nga, kung halimbawa, nawala tuloy ako. Hindi, corruption. Yung corruption, kung paano mawawala yan, imamanipulate mo yung tao na kailangan marami ka rin superpower siguro. Para mo imamanipulate yung tao na yun na huwag gawin yung ganyan. Siguro yung Kasi kung telepathy, naisip mo lang na kakatkong to si secretary, kakatkong ng ganito. Ipapatungan ng 1,000% yung project. Paano ko ba isisway siya na huwag mo nang gawin yan. So yun yung pinaka corruption talaga yung pumapatay din sa Pilipinas talaga sa ngayon di ba? Ipapakain mo lang sa isang baryo na kailangan ng pagkain, hindi pa magagawa kasi nga nakuha na ni congressman kung sino yan. Pero sakit sa ulo din talaga ng pero lang kung may hidden agenda ka talaga sa Pero kung seryoso as mabuti yung puso mo, ang hirap din talaga yung politics no? Makitaan ka ng ito, 1 million ka every week. Sabihin mo, 1 million. Hindi ka pa nakakita ng 1 million sa buong buhay mo, di ba? Halimbawa. Ang linis-linis mo politiko, pero pag binigyan ka ng gato, ito ko sa'yo. Wala yung regalo ko lang yan, di ba? Siguro, yun yung problema Although may power ka, may manipulation technique ka, pero hindi mo manipulate sarili mo. Ano yung ibig mo sabihin yung 1 million? Padulas, halimbawa. Ayun babalik din tayo dun sa mafia system na may ganyang-ganyang di ba? Yung ganung klase ng padulas. Padulas, ito, pagbigyan mo na yung mayor yung yung pasugalan ko, ito 1 million every week. Ako, ang bait-bait ko. Hindi tama yan. Ito, dagdagan natin 2 million every week. Di ba? Kasi hindi ka pa nakakita ng ganun. Di ba? So, baka yun, kaya mong basa ng isip ng ibang tao. Pero paano kung honest siya? Baga lahat ng sasabihin niya. Di ba? Yun pa rin. Di ba? Yun ang pakontra tingin ko sa telepathy. Baka ganun. Paano mo kukontrahin yun? Ikaw. So ikaw naman siya. Ano namang take mo dun? Sa tanong na yan. Okay. Ano uli yung tinanong ko? Kung ikaw ay, kung meron mo talagang superpower, ano yung isang bagay na nababaguhin mo sa political system ngayon? So, kung ikaw naman yung may superpower ulit, yung tanong, ano yung babaguhin mo dun sa
political system natin sa Pinas? Let's see. Nasabi mo na yung corruption pero No, iba ka naman. Iba ka may naman. iba. Siguro yung sa politics ay sa ano? Sa sistema ng Pilipinas na, hindi lang politics talaga. Sa sistema ng Pilipinas. Siguro medyo mahirap pero hindi. To. Sabi nga nila ang progreso ng isang bansa makikita mo sa kalsada. Sa road. Sa road, oh. Siguro mas... Bakit? Mas ilalaan ko yung budget sa daan. Lalo na sa mga yung mga... Walang madaanan. Walang madaanan. Oo. Yung mga ganun. At saka siguro ayusin ko yung sistema ng daanan sa Actually, Manila pwede yan. Tama rin yan. Kasi pag alam mo yun, yung mga truck na traffic, pera yan habang hindi sila nakakarating sa destination nila. Di ba? Pero doon talaga alam ko kung mapapansin mo napapansin ko lang syempre, ngayon kasi sobrang lawak na pwede mong mabisita. ikaw na si roadman. Roadman. Pwede mo na mabisita through internet lahat ng bansa Lahat sila, ang gaganda ng Kalsada. Isa sa napapansin ko, transportasyon. Isa pa lang naman napupunta ko ibang bansa. Hong Kong, pre. Mm-hmm. Hong Kong. Pumunta ako sa Hong Kong, trend lang. Trend lang yung mga, saan ka pupunta? Yun nga. Diba? Doon ako, Yun, transportation at saka yung roadworthiness ng isang ng isang lugar. Isang lugar. Kasi nga totoo yan, may mga bata sa kabukiran, sa kabundukan na, alam mo yun, yung bababa pa ng bundok para makapag-aaral, di ba? Kawawa paano yung batang yun na disgrasya next na best senator pala ng future niya, sa future, yung batang yun. Parang gano'n, di ba? Pero yung transportasyon talaga sa Pilipinas, boto ko dun sa yung dati, DOTR dati. Kasi, di ba ginawa nila yung Baclaran to Bacoor dapat na LRT. Kaso naputol Ewan ko, right of way ba anyway. Hindi ko alam yung totoong dahilan. Pero naputol hanggang sa Parañaque lang. Pero malaking bagay pa rin. Kahit na naputol, maraming tao nakikinabang dyan na hindi na matatraffic. Sasakay ka ng jeep, mga estudyanteng, pawisan ka. Mas mura. So yun siguro isang kahit hindi superpowers baga totohanan lang na merong politiko na may willpower na ayusin natin yung transportation system sa pinapakilaman natin yung mga jeep, yung mga sinabi ko lang yung tapos yung siguro yung superpower ko na gagawin yung ako mismo yung gagawa. Papalitada. Mabilis akong gumawa para si Flash. Palitada man. Palitada. Ako si Palitada man. Papalitada ako yung subdivision nyo. Ayusin yung mga kalsada dito sa Pilipinas tsaka yung sistema. Gagawin kong lahat trend na Trend talaga yun talaga Pero meron pa rin bagay. Pero sabi ni isang senator, si Robin Padilla, cable cars ang sagot sa Metro Manila. Well, may point siya doon. Pwede naman. Pero masyadong trend talaga Trend talaga Ba't cable car pa? Oo nga. Baka ulanig ka. Oo. Tsaka pa yun. Ewan ko, nabusisi? Hindi ko alam kung mag-work yung technology na yun dito sa Pilipinas. Pero yun, siguro yun. Pwede, basta transportasyon. Yung kasi, di ba, LRT, isa lang ang, though, marami namang Marami ng LRT ngayon. So, pero kaya, naiibsan yung traffic situation sa... Siguro, pati trend, simula Luzon hanggang Mindanao. Oo. Yun ang maganda. Actually, magandang ideya talaga. Ganyan. Paano nila pull off yun? Di ba? Oo. Walang magko-corruption. Di ba? Kaya ba nila yun? Kaya nga ako nagpolitiko Magastos ako ng 1 billion sa ads ko para para sa
300,000 na sweldo. Di ba? Oo. Isipin mo yun. Talaga may agenda. Oo. Lahat talaga may kahit ano man ang sabihin nila na wala, hindi naman sa sariling bulsa daw nila or ano. Mga tropa lang nila yung nag-ano nun. Mga tropa, sponsors. Sponsor. Para to sa mga listeners and kung video format naman sa mga makakapanood, kayo, ano ang superpower na gusto nyo magkaroon and paano nyo yun gagamitin para maayos ang political system ng Pilipinas o yung Pilipinas mismo. So, comment nyo lang and pwede kayo, kung meron kayong reels or boses para sabihin yun, mas maganda. So, but comment, pwede na rin. Yun, that's it for today. So, marami pang mga susunod na episode na, well, we need your support. So, Mga balitaktakan natin. yan. Pag-usapan natin kahit ano talaga kasi Earbender represents everything. So, we listen, we talk about it, 'di ba? So, flexible kami sa lahat. So, lahat pag-usapan natin. So, kung need nyo ng something na gantong production, di ba? Eto pala, kung kailangan nyo ng gantong klaseng high quality podcast, kontakin nyo lang CDM Pictures, Boris. Hindi siya Russian. Mukha siyang Indian matinee Boris. idol. Mukha siyang Indian matinee idol. Kontakin nyo siya. Pwede mag-podcast dito sa studio dito. Tsaka sa meron na Imus. rin tayong facilities sa Binakayan. So, Binakayan. malawak yun. Isang Sa hektarya. isang office work. So, pwede kayong pumili ng cubicle doon. Tapos, sarili nyong team. Gawin nating posible yung naiisip nyong podcast na gusto nyo mangyari. So, CDM na bahala sa inyo. And also, dagdag ko lang, pwede kaming mag-podcast sa lugar ninyo. Gawin natin, mag-collaborate tayo. Kung halimbawa, restaurant or swimming parks. Resort. Doon tayo mag-podcast tapos i-highlight natin yung business nyo. Para mas masarap ang usapan. Oo, mas masarap usapan ba? May manok, may kape, may di ba? Usapan natin yan. So muli, maraming salamat sa inyong lahat at maraming salamat sa iyo, Kenneth. Salamat din. So, it's a wrap. So, kita-kita tayo muli sa mga susunod na episodes. This is Earbender Podcast.